hindi naman po siya no, for leisure, hindi rin naman po vacation. So, trabaho po talaga. And paano mo pwede describe yung relationship niyo ni James sa ulan? Ano ba So, siya? paano ma-describe? Ano bang klase siya? Parang banayad lang siya, di ba? Sobrang ano po kasi namin sobrang wala, relax lang kaming dalawa and hindi ko din naman i-deny. Love na love din naman namin yung isa't isa. And so far, so good. Wala naman pong serious issues or anything. Masaya lang po kami talaga. For the record, gaano kayo katagal? Sorry, 3 years, nung 3 years na. 7-11. Hindi naman meron sa relationship na to, bakit nagtagal? Kasi parang, di ba parang syempre, iba naman ang upbringing. I mean, sa ibang bansa Yes, lumaki actually, opo. si James, so marami siyang, hindi siya conservative. Actually, give and take. Adjustments, kaming dalawa po. Siyempre, iba nga po yung culture nila doon. Dahil nga po nagsabi niya pa rin po yung sa atin. So, kaming dalawa nag-a-adjust po kami. And very understanding kami po. Hindi yung kuha ka lang ng kuha. Kunyari, ayaw ko siya pumunta sa ganito. Hindi ko pupunta. Sabihin ko, no, parang hindi rin kami strict sa isa't isa. Ano, yun po. And ang pinakagusto ko po kasi sa relationship namin, we both grow. Hindi lang po together, but we grow apart in the relationship as well. And I think that's the best part. Paano ka nag-grow kay James? Kasi ang laki talaga ng pinagbago mo mula nung naging kayo. I think ang pinakamalaking nagawa sa akin ng relationship is I learned to accept myself. Kasi before, marami po akong insecurities, ang dami ko pong problema, parang palagi po akong stress and all. Pero nung naging kami po kasi ni James, parang natutunan ko pong mag-relax, tapos mag-let go lang, tapos enjoy life. At saka yung confidence mo, no? At saka yung sensuality mo, parang yung sexiness mo, parang lumabas. Opo, kasi parang yun nga po, I learned to accept myself po kasi flaws and all. Pero sa palagi mo, ano naman ang nabago mo kay James? Kasi sabi, maangas siya dati, parang pikon, pero may parang chill lang siya. Actually, I think, ano ba, ang pinaka-important po kasi na natutunan namin dalawa is to just relax and love life. Yun lang talaga, parang kaming dalawa walang bad vibes sa amin. Hindi rin kami yung parang nagbibigay ng bad vibes sa iba. Wala sa amin yung may kaaway-away, ganun. So hindi ka nag-aaway talaga? Wala nga po, hindi nga po kami ganun eh. Talagang relax lang po kami. Kahit mga konting tampuhan lang. Well, hindi po. Talaga? Opo. Tsaka natutunan ko din po kasi maging open sa kanya. Yung lahat po ng nararamdaman ko, sinishare ko. Kasi before po, nasanay po ako nung itatago ko yung mga nararamdaman ko. So eventually, nagbabottle up po ako. Then parang mag-explode na lang one day. Pero ngayon po kasi, pag may problema po ako, sinasabi ko po sa kanya, siya po yung tumutulong sa akin. Nakikita mo ba ang sarili mo na for life na kayo? Till death do us part? Sana po. As in, pero pag-uusapan nyo na. Hindi pa po eh. Kasi, ano po eh, sobrang love po namin yung state namin ngayon. Ganito lang kami, okay lang kami. Sa ano kayo naka-share ni James? So, kapag ngayon, ikaw nang meron po kasi kami mga discoveries na medyo malalim po kasi na hindi ko din naman po alam kung paano ko siya explain. I guess, hindi naman po kasi kami nag-uusap about those things. Pero, alam mo po kasi, feeling ko lang, sasabihin ko na lang, alam mo kasi kung nararamdaman mo. Walang selosan talaga. Wala po talaga. As- Talagang relax lang po kami. Nats kasi dati, hindi kayo, parang hangin yung sagot niya about living in. Masasagot mo naman ba siya ngayon? Bakit pa ba tinatanong niya? Hindi, kung masasagot mo lang ba siya ngayon o hindi, or wag na lang. Oh my God, kayo na pa bahala dyan. Oh my God. Pero naniniwala ka naman sa marriage. Gusto mo ba someday ikasal ka din? Kasi I think marriage po kasi is ano eh, parang formality, I guess. So, yun po. So okay lang sa'yo kahit walang marriage? Siyempre po gusto ko rin meron. Pero parang I think it makes the relationship formal po kasi. Kasi parang hindi na issue yung living in, kasi parang yun yating testing yun sa kung paano tatagal yung relationship. Ano ba yun? Hindi ko po alam So eh. Nats, kung may wedding man or wala, it doesn't matter to you. Hindi siya ganun ka big deal sa'yo. I'm not rushing. But syempre, I would want the wedding kasi it's different.
And I have friends na po na kinasal. Sabi nga po nila, iba talaga yung feeling pag kinakasal ka. And ikaw yung naka-wedding gown, and ikaw yung naglalakad sa aisle. So, I would wanna feel that also, but I'm not rushing. Nasaan yung pinaka-plano nyo? Ano mga plano nyo ni James in the future? Together? Travel, yun po talaga yung pinaka-gusto namin gawin. Enjoy lang po, and siguro be successful in everything. Like now po kasi music din po yung inaatupag niya, dun po siya nag-focus. So, gusto lang po namin maging masaya. Magkaroon ng rest house kasi may kayo sana, di ba? Magkaroon ng property sa dagat, ano. Why not? Oo naman po. Sino naman po bang ayaw ng bahay sa may di ba? May savings na kayo together. Wala po. Wala pa. Hindi pa po kasi namin pinag-uusapan yung mga ganyan eh. I mean, I have savings. Meron din po siya. Pero hindi naman to the point na minamerge namin. Ma'am, saan ang idea mo ng wedding? Gusto mo ba umuulan? Gusto ko po kasi sa either garden or beach. Kasi yun nga po, yung mahilig po kami mag-hike parehas and then mag-beach. Anong celebration? Opo. Hindi, kahit hiking naman din po, mga forest, yung garden. Anything that's close to nature. Let's pag nag-ano kayo, pag nagta-travel kayo ni James, so paano? Siya bang gumagastos or meron ba kayong hatian? Kasi parang modern couple kayo na hindi na issue kung sino yung... Depende po kung sinong may hawak ngayon. Ganun po kami. It really doesn't matter po sa aming dalawa kung sino yung magastos. Rotation, parang ano. Opo, pero hindi naman po kami yung to the point na, oh, ikaw naman this time ha. Wala pong ganun sa amin. Wala kayong parang pot money, travel fund na gano'n na nag-iipon kayo and then gagastos niyo for, alam mo yun? Wala po, magastos po kami parehas. Mahilig din po kasi kami mag-shop. And yung mga bibili ng mga souvenirs, mga interesting things. Yun po. That's how do you, James, feel you're doing projects separately, pursuing? I think it's good kasi it's those are stepping stones for the both of us individually. And I think it's good, like what I said kanina, we're growing together but we're also growing apart. So I think that's the best thing. Kasi at least hindi kami stuck sa ganito lang. At least nag-grow din kami kahit pa paano. Kahit hindi kami magkasama. Yung last movie ni James, parang last year, pang March. And what have you been doing this past year? Parang choice mo ba na medyo slow down or something? Actually, what I wanted to do po kasi after Never Not Love You is to be more creative. Like, do projects na medyo creative. Gusto ko po, well, tinatry ko naman po magsulat, make music, ganun, since meron nga pong label si James and I'm also an artist under him. So, parang gusto ko naman pong ma-explore yung pagiging creative ko. Sometimes nagpa-paint po ako if I have time or yun nga po, nagsusulat. Just parang nag-recharge ka. Yeah, it's more like a recharge po. James, kumusta na siya after nag-improve siya? Opo. Music po talaga yung inaatupag niya ngayon. Doon po talaga consistent, tuloy-tuloy. Kasi nga, hindi nga po ulit siya makapag-training dahil sa tendonitis po niya. So, yung pedro-pedro ko, on hold pa rin talaga yun. Until gumaling po yung shoulder. Ang sabi ng doktor, kay ganito yung Hindi ko po alam eh. Pero therapy po kasi talaga siya na ano po yata kasi sa kaka-training niya. Nadine, ano yung mga kilig mo kay James? Kilig? Mga kilig moments mo kay James? Kilig moments? Siyempre 3 years kahit matagal na meron pa rin mga. Ako po kasi gusto ko yung mga little things lang. Like, Yung kagaya nung nag-anniversary po kami, nagta-farm kami. Mga jokes lang, tapos kunyari, hug, ganun, very touchy. Yung mga maliliit na bagay lang. Hindi, Touchy siya. opo. Kasi hindi po ako yung klase ng tao na gusto yung bongga. Gusto ko po yung mga simple at saka maliliit na bagay lang. Kasi I think that's what matters. Tapos consistent. It's very consistent. ano pinaka-memorable gift na binigay sa'yo ni James? Pinaka-memorable na gift. Galante pa si Joey. Hanggang ngayon nasa possession mo kami. Ayan, material sana sasabihin ko, kaya lang Pwede, material. nawala ko po eh. Sige, material. Nawala ko po siya eh. Actually, binigyan niya po ako ng necklace na nakalagay always. Kaya lang nawala ko po sa Japan. I think ang Nagalit siya. hindi naman po. Nagtampo, Hindi naman din po. Pinalitan It ba? happened. ikaw ang na-frustrate. Ako po yung na-frustrate actually kasi ako po very
yung mga bagay po na meron ako, na binibigay sa akin, very sentimental po kasi yung value nila. Kailan yun? Nasa, I think last year po, 2017. 2017. Kasi nag-shoot po kasi ako and then nilagay siya sa tissue. Nilagay siya sa tissue, tapos nilagay sa bag ko. So akala ko po basura. So nag-Japan po kami, naitapon po yata yung tissue. Kailan binigay sa ni James yung necklace na to? Gano'ng matagal sa possession? I think, parang binigay niya po sa akin Feb 2017. Nawala ko po Months lang. months lang. Nakakapanghinayang. Pero I guess kung hindi po material, yung support na binibigay niya sa akin, especially nung namatay nga po yung brother ko, sobrang hirap po nun kasi parang yung mood swings ko iba. Tapos para po akong baliw nung time na yun na hindi ko alam kung may ba ako or sobrang na-depress po. Meron po. Nangyayari pa rin naman po, pero now po kasi, mas na-handle ko po siya ng maayos. Kasi kumbaga parang may experience na ako from before. So ngayon, pag nag-anxiety po ako or nagpa-panic attack po ako, alam ko na po yung gagawin. Kailan mo nalaman na